Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider upang magbigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang ibalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang. Ito ang naging panawag. Oo nga, dapat may balik talaga si Tatay Digong. Kasi kahit paano ang laki ng naitutulong niya pagdating sa mga batas, lalo pagdating sa mga usaping drugs, diba? Ng marami sa ating mga kababayan at ito'y dahil sa billion drug hole na nabuksan sa Maynila at di umano'y matataas na opisyales ang sangkot dito. Alam nyo guys, maganda kasi pagkuhan si Tatay Digong is nasa loob ng Malacanang. Yung mga drugs na ganyan, malilinis niya. Tapos magkakaroon ng mga takot yung mga tao sa kanya. Pero bago ang lahat mga kabanat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito kay Pinas News Insider, huwag natin kalimutan mag-subscribe sa kanyang channel at huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe dito sa akin channel. Tuloy ulit natin guys. na ito, huwag mo nang patagalin yan. I-subscribe mo na yan. At huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kabanat, tila naging mainit nga sa mata ng ating mga kababayan ang nangyaring cover-up di umano sa 6.7 billion shabuhol sa Maynila na kinasasangkutan ng matataas na opisyales ng PNP. Ating matatandaan noon, ibinunyag ni Pangulong Marcos na sa mga pagpupulong niya kay dating Pangulong Duterte bago ang butuhan noon, hiniling sa kanya ng papalabas na Pangulo na unahin ang pagtugon sa problema sa droga sa bansa sa kanyang sariling paraan. At minsan nga sa isang panayam kay Pangulong Bongbong Marcos, gusto niyang maging anti-drug war czar si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At para ipagpatuloy ang anti-illegal drug campaign ng gobyerno. Ngunit wala pa namang nangyayaring legal na usapin ng Malacanang. Ngunit ito ang naging pahayag noon ni Pangulong Bongbong Marcos na pamunuan sana ni dating Rodrigo Roa Duterte ang anti-drug campaign. Pag ito nangyari guys, sa totoo lang talaga, babalik ulit yung takot ng mga kwan dyan, ng mga sangkot sa drugs, yung mga may position sa drug, na may position sa tulad natin mga police, di ba? Magkakaroon sila ng takot lalo pagdating kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung nanaisin ito. At ngayon, sa nangyayaring pagdinig sa Senado sa 6.7 billion shabuhol sa Maynila na kinasasangkutan ng matataas na opisyalis ng PNP. Sa pagdinig nga ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drug ay itinaas ni Senator Bongo ang ideya ng posibleng magtrabaho si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kasalukuyang administrasyon bilang anti-drug czar. Ayon nga kay Senator Bongo, kung sakasakali lang, prerogative naman yan ng presidente, appointing authority. Kung sakasakali lang, makakatulong ba kung itatalagang drug czar si dating Pangulong Duterte? Ito ang kanyang naging tanong kay PNP Chief Acordas. Malaki maitutulong niya pagdating sa mga ganyang klaseng usapin guys. Kilala naman natin si dating Pangulong Rodrigo Duterte guys, di ba? Halos galit na galit siya pagdating sa mga ganyang usaping drugs. Sa pagdinig ng committee sa multi-bilyong pisong drug haul na nasamsam sa Maynila. Ang tanong na ito ay tinaas si Senator Bongo matapos magpahayag ng pagkabahala na baka masasayang ang pagsisikap ng Administrasyong Duterte na isinaalang-alang ang di umano'y pagkakasangkot ng ilang pulis sa pag-recycle ng mga nakumpiskang droga dahil isang malaking problema sa integridad ng mga kapulisan. Kaya panawagan tuloy ng taong bayan, ibalik si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil isang malaking tulong ang husay at galing niya sa pamumuno. Tama. Kaya ibalik ang kamay na bakal. Samantala,
hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kailangan po talaga na may kinatatakutan ng mga tiwaling pulis. Nakakawalang tiwala, pwera sa matitino na hindi nasisilaw sa pera. Ibalik na po si PRRD kung sino po ang maging solusyon sa pagpugsa ng drug problem sa Pilipinas. Sana totoo na ito, magiging masaya na naman ang buong bayan kapag si ex-PRD ang gawing drug guard sa pagsugpo sa problema sa droga sa bayan. Kailangan talagang ibalik ang kamay na bakal at tapang ni former PRRD dito sa drug issue sa bayan. President Marcos, nananawagan po kami na sana po ibalik niyo na po si former President Duterte sa Malacanang dahil kailangan po ninyo ang kamay na bakal upang mapuksa ang lahat ng buaya sa loob ng Malacanang at mapigilan ang problema sa droga. Pangulong BBM, delikado po kayo pag wala si PRRD sa gilid ninyo. Sana po ay mapansin niyo po ang panawagan namin. Sana sooner na para maibalik ang country drug-free at hindi kawawa ang mga Pilipino. Pag na-drug addict ang mga Pilipinos, sino ang lalaban para sa bansa? End quote. Tumingin kayo sa akin. Sampalin ko putong. Tumingin kayo sa Nice, Tatay Digong. akin. Dito sa mata ko. Look at me. Alam mo, hindi ko maintindihan kung kayong mga kriminal nakapasok sa pulis. Alam mo, sana ang pulis maganda ang reputasyon. They have improved on their image a lot. Tumaas na yung respeto ng taong bayan sa ating mga pulis. Kayo yung ang salot ng kung ano, hindi maintindihan kung putang ina anong alam mo, sa totoo lang, prangkahan ko ngayon ang buong Pilipinas. Pag ganun kayo ng ganun, putang ina, papatayin ko talaga kayo. Masiguro ninyo yan. Wala na akong magawa sa inyo, mga ulol kayo. Kung hindi I will review your cases. Kayong may mga kasalanan na sindikato sa droga, sindikato sa korupsyon, meron akong special unit. Habang buhay, bantayan kayo. At pag nagkamali kayo ng konti, sabihin ko, patayin kayo. Bakit kayo pumasok sa pulis? Anong nakain ninyo na itong pulis para lang ito sa mga taong may pagmamahal sa bayan? At gusto makapagsilbi sa kapwa-tao nila. Kawawa naman yung mga inosenteng police guys, naisira din yung pangalan nila dahil sa mga ganyang klaseng mga kagawan ng mga kabaro nila. Kasi may mga police din naman talagang matitino guys, sa totoo lang. Pero may mga tao rin talaga na parang hindi sila satisfied sa sweldo nila, kung bakit kailangan pa nilang pasukin yung mga ganyang klaseng bagay. Bakit kayo napasok dito mga animal kayo? Para naman kayong putang ina, amang ka mga aso na eh. Ano, totoo lang, mabuti lang marami tao, may opisyal dito ninyo. Kanina ko pa pinagpapalo ng kayong doon sa may kaso, wag na kayong mag-bail. Wag ninyo akong sisihin. Wag na kayong magkansa, magtiis kayo dyan sa loob. Mas safer ang Pilipinas kung nasa loob kayo. O kung hindi, patay kayo. Ang sunod ko sabi noon, sabi ko itong mga kriminal, sunod kayong mga polis na kriminal. Hindi lang nyo sinisira yung polis. It's a government institution, an organ of government important to maintain law and order. Kayo naman ang putang ina Ako nag-warning lang sa inyo.
Hindi ako nag-warning na para pantakot. Nag-warning ako para gawin ko. Yan ang totoo. Wala na yung pantakot. Alam ko hindi kayo matakot. May baril kayo, mag-hold up kayo, mag-kidnap kayo, patayin pa ninyo. At sinabi pa ngayon sa akin, sabi ng hepe ninyo, may lumutang na naman na patay. Gusto talaga ninyo subukan? O pues, ibigay ko sa inyo. At para naman sa kalaman ng taong bayan, ganon talaga ang gawin ko. Ganon talaga ang gawin ko. Let's say kayo. Dapat talaga may balik si Tatay Digong dito sa Malacanang para magkaroon ng takot yung mga tao. Yan ang usapan. Wala tayong sisiyan. Kagaya rin sa mga droga, sinabi ko na sa inyo. Ano pa naman yung putang ina hindi pa ninyo maintindihan? Tapos, pag namatay kayo, maraming reklamo. Kasi ano, kay due process, kay wala. Samantala kayo naman ang lumalaban. At lumalaban talaga kayo, pati kapwa ninyo polis, pinapatay ninyo dahil ayaw ninyong mahuli. Gagawin yung mga mayor, pinapatay sarili nilang polis, yung pa ang matapang ngayong mga, kunwari yung mga pamilya, due process, kainin mo yung due process mo. Wala kayong silbi para sa akin. Salot kayo sa lipunan. Winawarning ang... Grabe ang sakit nun. Bilang pulis, sasabihan ng ganun, di ba? Salot sa lipunan. ko kayo. Kayong mga pamilya nakikinig ngayon, Yung pulis na kon lang, guys, yung sinasabi, yung mga sangkot sa, sa drugs na yan. Pero hindi ko naman nilalahat ng pulis. Kumbaga, yung tinutukoy dito, yung mga pulis na sangkot sa droga. nandito itong mga putang inang mga asawa ninyo, kapatid, anak. Huwag tayong magsisiyan. Pag nangamatay itong mga putang ina to, huwag kayong pumunta sa amin at magsisigaw kayo ng human rights, due process. Inawarningan ko na kayo eh. Ayaw ninyong maniwala may kasalanan itong mga putang ina to, di kausapin ninyo kung ano ang totoo. Wala pa ko gawin, inutil itong Pilipinas. Pati kayo sumasali. Kayo nga nang inaasahan ko. Paano tayo manalo dito sa kalaban natin mga NPA? Eh kung kayo mismo, putang ina, ginagawa ninyo yung ginagawa nila. At yun na nga mga kababayan, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Yeah, peace out.